Samantala, kumbinsido ang Armed Forces of the Philippines na malaki ang maitutulong ng Enhanced Defense Cooperation Agreement sa ating national security. Bukod sa karagdagang pwersa, malaki din umano ang maiaambag nito sa kakayahan ng ating mga sundalo. Para sa detalye, balitaan mo kami, Emil Carion. Ang mas pinaghusay na EDCA o ang Enhanced Defense Cooperation Agreement ay isang malaking tulong sa paggawa ng makabagong programa ng AFP upang bumuo ng lakas nito para malabanan ng banta sa pambansang seguridad. AFP Chief General Emmanuel Bautista napapanahon ngayon ito para magamit ang mga benepisyo nito mula sa Estados Unidos. Ito ay para mapahusay ang infrastructure ng ilang mga kampo at makilala kung saan gaganapin ang mga magkasanib na pagsasanay ng kagalingan ng mga Filipino at Amerikanong sundalo. Nagsimula ang Subic sa pagtugon sa pangangailangan ng hukbong dagat at barko ng Estados Unidos sa tinaguriang routine port calls at pagsasagawa ng resupply and recreation para sa mga puwersa nito. Ang Clark naman sa Pampanga, ang tahanan ng US 13th Air Force. Ito'y bago lumisan sa taong 1990s, kabilang din sa listahan ng deployment of US forces ang Crow Valley sa Tarlac, Fort Magsaysay sa Nueva Ecija at Ulugan Bay sa Palawan. Sa mga lugar na ito itatalaga para sa mga rotational bases for military and humanitarian exercises ang mga sundalo. Ang Ulugan ay 160 kilometers mula sa Calayan Islands. Ito ang Philippine territories na inaagaw ng bansang China. We need to focus on that now, and that's why we are now towards defending our territory, winning away from internal security operations. As we are able to address internal security issues, we would like to now give more attention to defending our territory and address. With the EDCA, that is going to be facilitated. For instance, giving access to Philippine military bases and allowing more frequent activities to be undertaken. That is one of the purposes, the intent of the EDCA. Ang pagpapaangat sa kredibilidad ng AFP ay isang pangako ng Presidente Aquino. Sa 4 na taong panunungkulan ng hukbong dagat ay nakabili ng 2 US Coast Guard cutters, choppers mula sa Poland, F-5A fighter jets mula sa South Korea, at ang refurbishing ng eroplanong C-130 ng hukbong Pangimpapawid. Mas marami pang mga ari-arian at armas ang nasa listahan sa bilihin ng AFP. Ito magbibigay ng kakayahan sa AFP para ipagtanggol ang bansa mula sa anumang mga banyagang agresyon sa hinaharap. We're trying to establish a minimum defense posture. But that will take time and a lot of resources. And we are very happy that we are now investing in that now. Government is now investing in the defense of our territory. In the meantime, we would like to leverage on our alliances. While we are building our capability, we have a mutual defense treaty with the United States. And we would like to further enhance that. And that is the purpose of the EDCA. To in fact facilitate the activities that we undertake under the MDT. We have MDT-related activities. And in order to facilitate the conduct of those, we needed an Enhanced Defense Cooperation Agreement. Mula sa report ni Freddy Abando para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carion.